Malaki ang ngiting nakaukit sa labi ni Lara nang sanaling pumasok siya sa loob. Ang venue ay isang private conference room sa top floor ng isang skyscraper sa Makati. Hindi kalaunan ay pumasok si Lara na nakasuot ng mamahaling damit na kahit lugi na siya, pinipilit niya pa rin magmukhang mayaman. Agad siyang natigilan at nangiting nakaukit sa labi niya ay unti-unting naglaho nang makita niya kung sino nakaupo sa head table. Ikaw? Tera? Ano ginagawa mo dito? Sino ka para bilhin ang kumpanya ko? Sigaw ni Lara habang tulala. Tumingin si Tera kay Lara na kalmado at may maliit na ngiti sa labi. Hello, Lara. Long time no see. Ako may-ari ng Mrs. Santos Holding Group at akong bibili ng kumpanya mo. Ako magliligtas sa'yo sa pagkalugi. Surprise! Saad ni Tera na may diin sa huling salita. Hindi na makaimek si Lara. Ang dating loser at mahirap na si Tera, ngayon ay CEO at bilyonarya na. Paano? Paano ka yumaman? Wala ka namang pera. Nagnakaw ka ba sa bangko? Ano? Sigaw ni Lara. Ang kwento kung paano ako yumaman? Mamaya ako na ikukwento. Ang importante ngayon, you are cornered. Wala ka ng laban. Ibenta mo na yung kumpanya mo sa akin. Ito na lang natitira mong pag-asa. Saad ni Tera, bagong ngumiti na nakakaloko sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang bahay ni Tera at Kiko ay hindi malaki, hindi rin maliit. Sapat lang para sa dalawang taong nagmamahalan. O sa akala ni Tera, sapat lang para sa dalawang taong dapat na nagmamahalan. 5 taon na silang kasal. Simple lang ang buhay nila. Nagtatrabaho si Kiko sa isang kumpanya ng logistics. Samantalang si Tera naman ay nagbebenta sa online ng mga damit at kung ano-ano pa. Ang kinikita nila ay sakto lang para makaraos, makapagbayad ng monthly sa bahay at minsan ay makakain sa labas. Pero nitong mga nakaraang buwan may nagbago kay Kiko. Hindi na ito kasing sweet tulad ng dati kay Tera. Madalas na itong busy sa cellphone at kapag magkausap sila, parang lumilipad naman ang isip nito. Love, okay ka lang ba? Ang tahimik mo yata nito mga nakaraang araw. May problema ba sa work? Tanong ni Tera habang inaayos ang hinuhugasang plato. Wala, love. Sobrang dami lang talaga ng deadline ngayon. Nagpaplano kasi yung company na mag-expand. Kaya seryoso talaga yung pressure sa work. Sagot naman ni Kiko na hindi man lang tumingin sa asawa. Hawak nito ang cellphone at nagtatype ng mabilis. Talaga ba? Akala ko pa naman kung ano na. Kaya pala ang dami mong late night calls at meetings na madalas. Gusto mo ba i-massage kita mamaya para ma-relax ka? Wag na love. Maaga pa ako bukas. Kailangan ko na matulog na maaga. Ikaw na lang muna. Good night. Sabi nito sabay halik sa noon ni Tera na parang nagmamadali. Pagkatapos dumiretso na sa kwarto at nilock ang pinto. Naiwan si Tera sa kusina. Nakatayo at biglang nakaramdam ng kurot sa dibdib. Hindi na bago yung pagiging busy ni Kiko. Pero yung pag-lock ng pinto, hindi niya ugali yun. Pero binaliwala niya. Baka nga pagod lang talaga siya. Sabi niya sa sarili. Kinaumagahan habang nag-aalmusal sila, may ibinalita si Kiko sa kanya. Love, may bago akong workmate na ipapakilala sa'yo mamaya. Siya yung bago naming manager sa sales department. Super nice niya at magaling makasama. Talaga? Babae o lalaki? Babae. Siya si Lara. Sobrang galing niya talaga. Ang dami niyang ideas na nakatulong sa team namin. Nag-suggest nga siya na maging magkaibigan kayong dalawa dahil pareho raw kayong mahilig sa fashion at mga online businesses. Nakangiti si Kiko habang nagkukwento. Para siyang masiglang masigla. At iyon ang nakakapagtaka para kay Tera. Okay. Pero bakit mo naman siya kailangang i-introduce sa akin? Kung workmate mo lang naman.
Okay na yung alam ko. Kasi love, gusto ko na mas maging supportive ka sa career ko. Sabi niya, mas madali daw makapag-ugnayan sa kanya kapag friends din kami ng asawa niya. Tsaka para may mapagtanungan ka rin sa online business mo. Tingnan mo, ang yaman nila. Mayaman na pamilya yung pinanggalingan. Konting tips lang galing sa kanya. Baka mag-boom na yung business mo. Paliwanag pa ni Kiko na parang labis na humahanga sa sinasabing workmate. Kahit na nag-aalangan, pumayag si Tera. Hindi siya snob na tao. At isa pa, gusto niyang makitang masaya at gumaan kahit na papaano ang pakiramdam ni Kiko. Sige na nga. Pero make sure lang na hindi siya magiging distraction sa work mo. Niyakap ni Kiko si Tera sa labis sa tuwa. Ayan, kaya mahal kita eh. You're the best. Nang hapong iyon, dumaan si Kiko at Lara sa bahay nila. Pagkakita ni Tera kay Lara, napalingon siya ulit. Ang babae maganda, matikas ang tindig, at may hindi may ipaliwanag na pamilyaridad sa mukha. Halos magkahawig sila. Meron din itong ugaling palaging inaayos ang buhok sa likod ng tenga gamit ang hintuturo. Isang mannerism na matagal niya nang kinalimutan na meron din siya nung bata pa siya. Love, si Lara. Lara, si Tera. Asawa ko. Hi Tera, nice to finally meet you. Ang dami kong narinig kay Kiko tungkol sa'yo. Sabi ni Lara na malapad ang ngiti. Pero sa mga mata nito ay may nakita si Tera na hindi niya maipaliwanag. Parang may halong pangungutya, pero binaliwala niya ulit. Siguro dahil baka naiinggit lang siya na maganda at matalino ang kaibigan ng asawa niya. Hello Lara, pasensya ka na kung simple lang tong bahay namin Hindi kasi kami ganong kayaman. Natatawang sabi ni Tera. Ay ano ka ba? You have a beautiful home. Ang cozy nga tsaka hindi naman importante yung laki ng bahay, diba? Ang importante, masaya kayo. Sagot ni Lara. Pero habang sinasabi iyon ni Lara, nakita ni Tera na mabilis itong sumulyap sa paligid ng bahay, lalo na sa mga furniture nila. Parang tinitingnan kung gaanong ka-cheap ang mga iyon. Biglang uminit ang dugo ni Tera, pero pinigilan niya. Baka nag-overthink lang siya. Nang mag-usap sila tungkol sa online business ni Tera, nagbigay ng ilang tips si Lara. Pero sa bawat tip na binibigay niya, parang may kasamang slight na pangmamaliit. Alam mo Tera, sa totoo lang, maganda yung concept ng mga damit mo. Pero siguro masyadong safe yung mga design. Kailangan mo ng something bolder. Parang yung mga items na ini-endorse ng shop ng pinsan ko. Ang dami bumibili kasi expensive yung branding. Sa'yo parang pang masa masyado. Sabi ni Lara habang tumatawa ng kaunti. Okay. Kasi sinisiguro ko lang na affordable sa lahat. Paliwanag ni Tera habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Pero minsan kasi mas maganda kung tataasan mo yung value mo, diba? Para ma-attract mo yung mga clients na may kaya. Katulad ng asawa mo, si Kiko. Dapat level up din yung lifestyle niya. Kailangan niya ng asawang supportive sa financial goals niya. Patuloy pa na Lara. Hindi naman na nakaimik si Tera. Hindi niya alam kung friendly advice pa ba yun o pang-iinsulto. Napatingin siya kay Kiko na nakangiti lang. Parang proud sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lara. Iyon ang simula ng pagiging magkaibigan ni Lara Tera. Madalas na silang magkasama. Sa lunch, sa coffee at minsan, dumadaan pa si Lara sa bahay nila. Madalas kapag wala si Kiko. Ang hindi alam ni Tera, bawat pagbisita ni Lara, may kasama palang misyon na unti-unting sirain yung confidence niya sa sarili. Isang araw habang nagkakape sila sa isang mall, napansin ni Tera na may bago at mamahaling relo si Lara. Wow Lara, ang ganda naman ng relo mo. Brand new ba? Oo, bigay ni Kay. Surprise niya sa akin. Ang ganda diba? Parang ang hindi ako nagsasawang tingnan to Sabi ni Lara habang humahalakak. Biglang napakunot ang noo si Tera. Kay? Sino si Kay? Sino si Kay? Bagong boyfriend mo? Tanong ni Tera na kunwari masigla. Hindi. Family friend lang namin. Actually, sobrang bait niya. Ay, teka.
Alam mo, gusto ko sanang i-check yung inventory ko sa shop. Pwede mo ba akong samahan? Biglang pag-iiba ni Lara sa usapan. Parang may warning bell na tumunog sa isip ni Tera. Bakit naman biglang nag-iba ng usapan si Lara? At bakit Kay ang tawag niya? Si Kiko ang unang pumasok sa isip niya pero pinilit niyang kalimutan iyon. Masyado lang siguro siyang paranoid. Habang naglalakad sila, ay nakasalubong silang common friend ni Tera na nagtatrabaho sa human resources sa kumpanya ni Kiko. Hi, Tera. Hello. Lara, diba? Kamusta? Magkasama pala kayong dalawa. Akala ko ba totoo yung boss-employee relationship ninyo? Malisyosong tanong ni Gina bago pa sikretong lumingon kay Tera na ngayon ay nagtataka na. Gina, tumigil ka na nga. Workmates lang kami ni Kiko. Nag-shopping na kami ni Tera. Sagot naman ni Lara na biglang namutla. Sorry Gina, pero ano yung sinabi mo? Singit ni Tera habang kunot noong nakatingin sa dalaga. Anong boss-employee relationship? Wala yun. Nagbibiro lang ako. Sige na, mauna na ako. Enjoy your date. Shopping pala. Sabi ni Gina sabay takbo na parang kinakabahan. Napatulala si Tera. Anong boss-employee relationship ang sinasabi ni Gina? At bakit biglang nag-iba yung kulay ni Lara? Lara, anong ibig sabihin ni Gina? May issue ba sa inyo ni Kiko sa office? Tanong ni Tera na nagsimula ng mag-aalala. Wala yun, Tera. Si Gina, alam mo naman yun, madaldal. Siguro may nakita lang siyang post ni Kiko sa Facebook na may picture namin sa team building. Alam mo naman, magkatrabaho kami at nasa iisang team lang kami. Minsan, inaasar-asar nila na maganda raw yung tandem namin sa work. Paliwanag ni Lara, pero parang nanginginig ang boses. Pinilit ni Tera na maniwala sa paliwanag ni Lara, pero may butas pa rin sa kanyang puso. Naramdaman niya ang lamig ng realization na dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. May lihim na itinatago sina Kiko at Lara, at siya, si Tera, ang last na makakaalam. Nagpatuloy sila sa paglalakad pero si Tera lutang na. Wala na siyang pakialam sa mga damit na ipinapakita ni Lara. Tanging mga salita ni Gina at ang paghiba ng kulay ni Lara ang laman ng isip niya. Habang nagpapaliwanag si Lara, napansin niya ang wallpaper sa cellphone ni Lara. Larawan niya iyon, ni Kiko na magkayakap at nakangiti. Hindi ito related sa work. Ang picture ay parang kinuha sa isang restaurant. Biglang nanlambot ang tuhod ni Tera. Ang pamilyar na kurot sa dibdib ay naging matinding kirot. Hindi na siya makahinga. Nagbabanta na ring bumagsak ang luha niya nang dahil sa nakita. Wait lang. May masakit sa tiyan ko. Una na ako ha. Mamaya na lang tayo magkita. Palusot ni Tera na parang mauubusan ng hininga. Nang makalayo si Tera, hindi niya napigilan ng pag-iyak. Parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Ang babaeng pinakilala sa kanya ng asawa bilang workmate at naging kaibigan niya, kabit pala ng asawa niya. Nang makalayo si Tera, hindi niya na napigilan ang luhang kanina pa nagbabanta. Naghanap siya ng bakanteng upuan sa isang sulok ng mall at doon, tahimik siyang umiyak habang nakatungo. Iniiwasang may makakita sa kanyang kalagayan. Ang image wallpaper ng cellphone ni Lara. Ang yakap ni Kiko sa kanya. Ang ngiti nilang dalawa ay animong paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya. Hindi totoo yan. Baka set up lang yan para sa team building nila. Baka joke lang lahat ng yan. Pagpilit niya sa sarili. Ngunit ang bilis na pagpapalit ng usapan ni Lara tungkol sa family friend niya at ang biglang pag-iba ng kulay nito nang magsalita si Gina ay sapat ng ebidensya para gumuho ang mundo niya. Matapos ang halos kalahating oras ng pag-iyak, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kailangan niyang maging matatag. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Hindi siya pwedeng magtanong agad. Kung niloloko siya, gusto niyang magkaroon ng matibay na ebidensya bago siya magpakita ng galit. Hindi ko sila bibigyan ng satisfaction na makita ako nasa ganito. Kailangan kong maging matalino.
Bulong ni Tera sa sarili. Pag uwi niya sa bahay, 5:00 na ng hapon. Wala pa si Kiko, gaya ng nakasanayan. Dumiretso si Tera sa laundry area. Sinimulan niyang ayusin ang mga damit ni Kiko na nakasalansan doon. Habang iniisa-isa ang mga damit panloob, may napansin siyang kakaiba sa bulsa ng paboritong polo shirt ni Kiko. Isang maliit na sobre na kulay pink. Kinuha niya iyon at nakasulat sa harap noon ng salitang, "Para sa pinakamamahal kong Kay." Nanginig ang kamay ni Tera habang dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may maliit na card at isang resibo mula sa isang mamahaling jewelry store. Ang card ay may sulat kamay ni Lara. Alam niya ang sulat kamay nito dahil minsan nagpahatid si Lara ng thank you card sa kanila matapos niyang imbitahin sa bahay. Nakalakay sa card ang isang happy 5th. "Thank you for making me the happiest woman. You deserve this new watch. I love you. K. Always, L." Kinagat ni Tera ang labi niya para pigilan ng pagsigaw. Happy 5th? 5 taon na silang mag-asawa ni Kiko. Ibig sabihin, 5 taon na rin siyang niloloko ng asawa niya. 5 taon na palang may kabit ang asawa niya. At ang regalo ngayon? Iyon ang regalo na ipinakita ni Lara sa kanya kanina. Napatingin si Tera sa resibo. Isang mamahaling gold watch na halos kalahati ng savings na lang presyo. Kalahati ng savings namin ginamit mo lang para bilhan ng regalo yung kapit mo. At pinapakita pa sa akin ni Lara yung relong yun. Galit na bulong ni Tera habang humahawak sa dibdib. Ang sakit ay hindi na kirot, kundi matinding hapde. Nagsimula siyang manginig. Naramdaman niyang dumating si Kiko. Mabilis siyang tinago ang sobre at resibo sa bulsa ng kanyang robe. "Love, andito na ako. Ang aga mo yata umuwi. Akala ko ba magbabonding pa kayo ni Lara?" Sad ni Kiko na masigla ang boses. Naglakad si Tera papunta sa sala habang pilit na ngumingiti. Hindi niya hahayaang makita ni Kiko yung galit at sakit niya. Oo, pero may biglang order na kailangan ipake kaya umuwi na ako. Ang dami ko ang natutunan kay Lara. Ang galing talaga niya." Sad ni Tera na may diin sa salitang natutunan. "Kita mo na, sabi ko naman sa'yo ang galing ni Lara. Very supportive siya. Kaya nga love, gusto ko na mas maging close kayo. Para kung mag-retire na ako at itayo ko yung sarili kong business, may investor na tayo." Sad ni Kiko sabay lapit at yakap kay Tera. Nandidiri si Tera sa yakap ni Kiko. Pero nananatili siyang kalmado. "Ay, oo. Pero love, teka, napansin ko lang. Parang ang dami mong calls sa private nitong mga nakaraang araw. Family friend mo ba si Lara? Kasi kanina, may nakasalubong kami na para bang may kakaibang chismis na sinabi." Pag-uumpisa ni Tera sa pagsubok. "Ha? Ano ba yon? Si Gina? Si Gina ba yung sinasabi mo?" Ay nako, si Gina talaga. Ang hilig gumawa ng kwento. Well, si Lara kasi, she's not just a workmate. May potential siyang maging business partner namin soon. Sabi niya, gusto niyang i-invest yung pera niya sa isang maliit na logistics company. Kaya madalas kami nag-uusap about the future. Kaya huwag ka na magselos. Paliwanag ni Kiko na parang masyadong sigurado sa kanyang sinasabi. Ay, hindi ako nagsiselos, love. Slightly nagtataka lang kasi 'di ba, business ang pinag-uusapan niyo. Bakit mo sinasama si Lara dito sa bahay para mag-meeting? Bakit palagi nag-e-excuse ka na may meeting kayo sa gabi? Kasi love, gusto kong iwasan yung distractions. Tsaka, alam mo naman 'di ba na mas madaling mag-focus sa cafe o di kaya sa private office ni Lara. Mas professional. Sad ni Kiko na halatang naiinis na. Okay. Kasi naiisip ko lang, love. Kung business partner mo siya, 'di ba mas maganda kung open ka sa akin para aware ako sa investments mo? Baka lang naman, mapunta sa wala yung pera niyo, 'di ba? Nakita ni Kiko ang pag-aalala sa mukha ni Tera. Napubuntong hininga ito at niyakap na lang si Tera. Hi love, don't worry, hindi mangyayari yon. I'm taking care of everything. Tsaka,
Don't stress yourself sa mga business things. Ikaw, mag-focus ka lang sa online selling mo. Hayaan mo na kami mga lalaki mag-isip sa mga malalaking negosyo. Saad ni Kiko na parang minamaliit ang kakayahan ni Tera. Bigla namang nanlambot ang tuhod ni Tera. Ang pamamaliit na iyon ay mas masakit pa sa pag-amin na may kabit si Kiko. Ano ka mo? Bakit parang minamaliit mo yung online business ko? Kahit papaano nakakatulong naman yan sa bills natin Mariing tanong ni Tera. Hindi love, hindi ko naman sa minamaliit. Ang ibig ko lang sabihin, mas malaki yung opportunity natin kay Lara. Ang yaman nila, di ba? Kayang-kaya niyang iangat ang status natin. Ikaw, hobby mo lang yung online selling mo, di ba? Hindi na nakasagot si Tera. Tumalikod na lang siya at nagtungo sa kusina na kunwari ay nagluluto. Pero sa likod niya, tumutulo ang kanyang luha. Kinabukasan, habang nag-aayos si Tera ng mga damit ni Kiko na isusuot, kinuha niya ang wallet nito. Alam niyang mali, pero kailangan niya ng concrete evidence. Sa loob ng wallet, bukod sa mga credit cards at driver's license, may nakita siyang larawan. Larawan ni Lara, sexy ang suot. At sa likod ng larawan ay may nakasulat na, I'm ready for the next 5 years, Kay. I love you. Doon na nag-iba ang pananaw ni Tera. Ang kaibigan niya ay hindi lang pala basta workmate. Ang kaibigan niya si Lara ay cheater rin. At mas masahol pa, sinisiraan pa siya nito sa sarili niyang asawa. Hindi niya na alam ang gagawin. Gusto niyang sumigaw, magwala, pero pinigilan niya ang sarili. Nang gabing iyon matapos matulog ni Kiko, dahan-dahang lumabas si Tera ng kwarto. Kinuha niya ang laptop niya at sinimulang i-search si Lara. Lara Mendez, type niya. Agad na lumabas naman ang profile ni Lara. Mayaman ang pamilya nito. Nagtapos sa mamahaling universidad at may nakita siyang lumang article tungkol sa pamilya Mendez. Ang pamagat ay The Mysterious Lost Daughter of the Mendez Clan. Binasa niya ang article. Nakasaad doon na si Lara ay ampon at nawalay sa tunay na pamilya noong bata pa. Walang masyadong detalye tungkol sa tunay na pamilya, maliban sa mga clue na meron siyang kapatid na babae at namatay naman ang kanyang tunay na mga magulang sa isang aksidente. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tera. Naaalala niya yung mannerism nila na Lara, ang pag-aayos ng buhok sa likod ng tenga gamit ang hintuturo. Ang pagkakahawig nilang dalawa, ang misteryosong pakiramdam na para bang matagal na silang magkakalala. Ipinilig ni Tera ang ulo niya. Hindi. Imposible. Masyado lang ako nag-overthink. Sad niya sa sarili. Mula na makita ni Tera ang card at ang larawan ni Lara sa wallet ni Kiko, nagbago ang diskarte niya. Hindi na siya umiyak pa ng mag-iisa. Sa halip, naging silent observer siya. Nagpanggap siyang naniniwala sa bawat kasinungalingan ni Kiko tungkol sa negosyo nila ni Lara. Isang hapon, pumunta si Lara sa bahay nila, gaya na madalas niyang gawin. Nandito si Kiko, naghahanda para sa isang importanteng meeting daw. Love, si Lara andito na. May papaliwanag lang siya sa akin tungkol sa initial investment. Sad ni Kiko na tila nagmamadali. Hi Tera! Ang ganda ng outfit mo ngayon Parang pupunta talaga sa palengke? O, diba, Kiko? Hindi siya marunong mag-ayos pero at least may passion siya sa pagiging housewife. Sad ni Lara na may mapanuksong ngiti. Nakatayo si Tera sa harap na Lara. Nakasuot ng simpleng shirt at jeans na malinis naman. Hindi niya mapigilang makaramdam ng inis sa pangmamaliit ni Lara. Hello, Lara? Actually, hindi ako pupunta sa palengke. Magde-deliver ako ng online orders at thank you nga pala sa compliment mo sa passion ko. Hindi naman kasi lahat ng tao kailangang branded ang suot para lang maging masaya, di ba? Sad pa ni Tera. Kalmado, pero may talim ang boses. Bahagya naman natigilan si Lara bago siya matawa as pagiging seryoso ni Tera. Ay, defensive naman ni Tera. Relax girl, nagbibiro lang ako. Pero speaking of online orders, nakita mo ba yung post ko?
Bumili ako ng bag sa Europe. Ang ganda. Limited edition pa. 5,000 lang. Sad na Lara na sinasadyang ipakita ang presyo. Wow, ang galing naman. Sigurado akong bagay na bagay yan sa'yo. Sa shop ko kasi yung best-selling dress ko, 500 lang. Kaya, sorry na lang, hindi ko ma-achieve yung brand mo. Sad ni Tera na pilit nang umingit eh. Love, wag ka na kasi makipagtalo. Alam mo namang mayaman si Lara. Iba yung lifestyle niya. Hayaan mo na lang siya maging kaibigan mo. Sad ni Kiko na parang pinagtatanggol si Lara. Ay, hindi ako nakikipagtalo, love. Nagbabahagi lang ako ng experience ko. At actually, si Lara, nakita ko yung bag na yan. Parang nakita ko na yan sa tiyangge ng Divisoria. Fake ba yan? Tanong ni Tera na nagbabaka sakaling magulat si Lara. Bigla namang nawala ang ngiti ni Lara. Ano? Fake? How dare you? Original yung bag na yan, ano? Binili yan ng business partner ko. Gusto mo ba tawagan ko pa siya para patunayan sa'yo? Nakangiti naman si Kiko bago umiling. Love, wag mo naman biruin sa Lara. Kilala mo naman siyang mayaman talaga, diba? Hindi niya ugaling bumili ng peke. Sad ni Kiko. Habang nag-aaway sila, naramdaman ni Tera ang pag-init ng ulo. Kailangan niyang maging matalino. Hindi siya pwedeng magpadala sa galit. Sorry, Lara. Nagbibiro lang ako. Pero seryoso. Sana makapag-ipon din ako para makabili rin ako ng ganyang bag. Pwede bang humingi ng tips sa'yo? Paano ba makakahanap ng mayamang boyfriend tulad na nagbibigay ng relo sa'yo? Tanong ni Tera na sinadyang banggitin ng relo. Nagkatingin na naman sina Kiko at Lara at pareho silang kinabahan. Ha? Relo? Anong relo yung sinasabi mo? Yung pinakita ko ba sa'yo nung nakaraan? Oh, actually, that's fake. Ipinacheck ko nga yung authenticity nun eh. Kaso sabi, fake nga raw. So, ayun. Ani ni Lara bago tumawa ng pilit. Nako, dapat kasi wag kang magmamadaling bumili. Dapat sa mga authentic store ka talaga bumibili, lalo ng mga ganyan. Kunwaring pangaral ni Kiko kay Lara bago siya pumaling kay Tera na ngayon ay nakataas na ang kilay na nakatingin sa kanila. Love, baka nalito ka lang. Cheap lang yung relo na yan. Stop overthinking, ha? Saad ni Kiko. Okay. Ang dami kasing K sa mundo. Naisip ko lang, baka mayaman talaga yung boyfriend mo na nagbigay sa inyan, diba? Kasi very supportive naman si Kiko sa business mo eh. Baka ma-inspire din siya na maging mayaman din para ma-achieve yung standards mo. Saad ni Tera na pilit tinutukoy ang pangangabit. Hindi na nakaimek si Lara. Napatingin siya kay Kiko na para bang humihingi ng tulong. Tara na, Lara. We're late for the meeting. Love, baka maaga na ako makauwi. Don't wait for me. Saad ni Kiko sabay hila kay Lara palabas. Pagkaalis ang dalawa, bumagsak sa sofa si Tera. Nagsimula na siyang umiyak. Pero iba na yung iyak niya ngayon. Hindi na iyak ng awa, kundi iyak ng galit. Akala pa ninyo tanga ko. Akala nyo hindi ko kayo makuhuli? Tingnan natin kung sinong maiiwan sa luhaan. Bulong niya sa sarili. Simula noon, mas lalo lang siyang naghanap ng ebidensya. Ginawa niya yung research kay Lara, hindi lang bilang kabet kundi bilang posibleng nawawalang kapatid. Ginamit niya yung birthday ni Lara, ang details sa article sa Mendez clan, at naghanap siya ng lumang birth certificate nila ng kanyang namatay na mga magulang. Nakita niya sa mga lumang papel nila ang birth certificate ng kanyang kapatid na babae na halos same details lang na birthday ni Lara. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay si Liana, pero ang mukha sa ID ni Lara ay Lara Mendez. Lara at Liana, parang shortened name lang. Hindi ako pwede magkamali. Pero bakit? Bakit niya ginagawa sa akin to kung magkapatid kami? Tanong ni Tera sa sarili. Ang bigat ng damdamin ni Tera ay dumoble. Hindi lang siya niloloko ng asawa kundi pati na rin ang babaeng pinaghihinalaan niyang nawawala niyang kapatid. Isang gabi dumating si Kiko na may amoy ng alak at mamahaling pabango. Love, ang bango naman ng amoy mo.
Saan ka galing? Akala ko ba meeting lang? Tanong ni Tera na kalmado. Wala love. Nag-celebrate lang kami ng deal na Lara. Ang galing talaga niya, no? Malaki yung bonus ka rito. Sabi niya, we should celebrate. Dapat isama raw kita. Pero alam mo naman, hindi mo naman ma-appreciate yung mga high-end restaurants sa pinupuntahan namin. Sad ni Kiko na may pagmamaliit sa boses. Bakit love? Ano bang problema sa akin? Bakit parang nahiya kang isama ako? Asawa mo naman ako. Tanong ni Tera. Love, be realistic. Tingnan mo yung sarili mo. Ang simple mo. Samantalang si Lara medyo sosyal. She's an asset to my career. Ikaw, distraction ka lang. I'm sorry to say this pero kailangan kong i-prioritize yung future natin. And Lara is my future. Sad ni Kiko habang nakadapa sa kama. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Tera. Ang lahat ng sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng galit. Pero pinigilan niya ang sarili. Okay. Kung yan ang tingin mo, love. Pero sana hindi mo pa rin makalimutan na ako yung legal wife mo. I am the one who stayed with you nung wala ka pang pera. Saad ni Tera. Wala akong pake sa past, love. I'm focusing on the future. Bukas, maghahanap ako ng apartment na malapit sa office. Magsasama muna kami ni Lara. Kailangan ko kasi ng focus sa big project na pinaplano namin . Sad pa ni Kiko. Natigilan si Tera. Parang sinampal siya sa mukha. Pinapalayas na siya. Ano ibig mong sabihin? Ano yung sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, love, you need to take a leave. I can't afford you anymore. You're not good for my image. Hahanapan na lang kita ng bahay na maa-afford para sa'yo. Pero, dito, hindi ka na pwedeng magstay. Sad ni Kiko na hindi malang nag-abalang tumingin kay Tera. Naglakad si Tera palapit sa kama at hinila ang damit ni Kiko. Ano? Pinapalayas mo ba ako? Sa sarili kong bahay? Di ko maintindihan. Bakit? Ano bang problema? Huwag ka na magtanong, love. You know the answer. Si Lara, gustong-gusto kong kasama. Mas maganda siya. Mas matalino. And she can help me reach my goals. Samantalang ikaw, puro ka lang online selling na pang mahirap. Kapareho mo, pareho kayong walang kwenta niyang negosyo mo. Sad pa ni Kiko na pilit na tinutulak palayo si Tera. Ang sakit ni Tera sa dibdib ay hindi niya magawang itago. Bumagsak ang luha ni Tera, pero hindi siya sumigaw. Sige, Kiko. Kung yan ang gusto mo, I can leave. Pero sana tandaan mo na walang sekretong hindi nabubunyag. Magkikita pa tayo. At hindi pa itong huli. Sad ni Tera. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na si Kiko. Nag-text lang ito na may early meeting sila ni Lara at darating daw ito sa hapon para kunin ang ilang gamit niya. Naiwan naman si Tera sa bahay na tulala. Inialam kung saan siya magsisimula. Hindi niya alam kung saan siya titira. Kumuha siya ng isang malaking bag at sinimulang ipasok ang mga importanteng gamit niya at ang ilang dokumento. Bandang 12:00 ng tanghali, biglang may kumatok. Nagulat si Tera dahil maaga pa para umuwi si Kiko. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Lara nakasuot ng mamahaling dress at high heels at may dalang 3 malalaking shopping bag mula sa high-end boutiques. Hi Tera, hindi mo ako ina-expect ano? Sinundo ko lang si Kiko sa office. Naiwan niya raw kasi yung bag niya na kailangan niya sa trip nila. Sad ni Lara na may ngiti na parang nanalo sa loto. Trip? Saan sila pupunta? Tanong ni Tera na nagtataka. Ay, hindi mo alam? Surprise daw yun ni Kiko para sa akin. Sabi niya, kailangan daw namin i-celebrate yung anniversary namin. 5 years, diba? Sa Palawan daw kami. Private villa. Sabi niya, special daw yun, kaya hindi ka pwedeng sumama. Sagot ni Lara na sinasadya ang bawat salita. Para siyang sinaksak sa dibdib. Anniversary nila. 5 taon na nga siyang niloloko ni Kiko. Wow,
Ang sweet naman ni Kiko. Hindi ko alam na 5 taon na pala kayong nangangabet. Sana sinabi niyo na lang agad para hindi na ako nagpakatanga. Sad pa ni Tera na pilit at pinatitibay ang sarili. Ngumiti si Lara na nakakaloko sa kanya. Ay, Tera, don't be harsh. Hindi naman pangangabit ang tawag dyan eh. This is real love. Samantalang kayo ni Kiko, casual lang. Tsaka for your information, masaya kaming dalawa. Hindi ka naman kasi marunong magbigay ng satisfaction sa kanya eh. Sad ni Lara bago pumasok sa loob ng bahay na parang walang karapatan si Tera doon. Ano sinasabi mo? Ano bang alam mo sa relasyon namin? Mariing tanong ni Tera. Ang alam ko? Ang alam ko, hindi ka na kailangan ni Kiko. Nakita mo naman yung bahay niya, diba? Maliit na. Cheap pa yung furniture. Ang gusto ni Kiko, lifestyle na maganda. Ako? Mayaman ako. I can give him everything na hindi mo kayang ibigay. Tingnan mo yung damit ko, yung bag ko. You can never afford this. Saad na Lara na tila hinahamon si Tera. Hindi ako nakikipagkompetensya sa kayamanan mo, Lara. Ang pinag-uusapan dito, respeto at loyalty. Meron ka ba nun? Wala ka nun. Saad ni Tera at hindi niya na mapigilang mamasa ang kanyang mga mata. Naglakad si Lara patungo sa display cabinet nila kung saan nakalagay ang mga wedding picture nila ni Kiko. Kinuha niya ang frame at pinagmasdan. Loyalty? Seriously, Tera? Ang loyalty para sa mga taong valuable. Tingnan mo nga yung picture ninyo. Ang pangit mo nung kinasal kayo. Ha? Alam mo, Tera? Hindi ko maintindihan si Kiko kung bakit ikaw pa yung pinakasalan niya. We look almost the same. Pero mas classy ako. Mas may dating. Baka nga iniisip ni Kiko na ipagpalit na lang daw niya ako sa'yo kasi napapagod na siya sa drama mo. Saad ni Lara at bigla niyang binasag ang frame sa sahig. Napatigil si Tera. Galit na galit siya. Pero ang luhang kanina pa pinipigilan niya ay tuluyan ng bumagsak. Bakit mo ginawa yan? Wala kang karapatan. Wala kang karapatang manira ng gamit ko. Sigaw ni Tera. Karapatan? Ano bang pinaglalaban mo? Yung bahay na to? Soon, sa amin na to. Ako magiging may-ari ng lahat ng pinaghirapan ni Kiko. At ikaw, wala ka ng lugar dito. Alam mo kung ako sa'yo, umalis ka na ngayon. Bago pa dumating si Kiko at makita ka pa niyang umiiyak. You look so pathetic. Sad ni Lara, sabay abot ng isang sobre kay Tera. Heto, financial help ni Kiko. 10,000 pesos. Pambili mo raw ng lugaw para may makain ka habang naghahanap ka ng trabaho sa malayo sa amin. Dagdag pa ni Lara. Hindi na kinaya ni Tera ang pagmamaliit. Tumulo ang luha niya, pero sa halip na sumagot, dahan-dahan siyang lumapit kay Lara. Lara, sana maging masaya ka. Sana hindi mo makalimutan na may karma. Ang karamang babalik sa'yo. Hindi lang ako ang sinaktan mo. Sinira mo yung pamilya namin. Yung pagsasama namin ng asawa ko. Saad ni Tera at dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Kukunin ko tong pera na to. Pero hindi para bumili ng lugaw. Kukunin ko to para lang tandaan mo na mas mahal ang babayaran mo sa kasalanan mo. We will meet again. Hindi pa to yung huli. Saad ni Tera habang matapang na nakatingin sa mata ni Lara. Napangiti naman si Lara sa ginawa ni Tera. Whatever, Tera. Ang dramatic mo masyado. Go ahead and leave. Enjoy being poor and alone. Kaming dalawa ni Kiko, kami magiging masaya. Saad na Lara. Kinuha ni Tera ang bag na inihanda niya. Tumalikod at lumabas ang bahay. Hindi na siya lumingon pa. Ayaw niya makita si Lara na nagtatagumpay. Habang naglalakad siya papalayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Naramdaman niya ang lamig ng mundo. Wala siyang pera. Wala siyang matitirhan. Ang tanging dala niya lang ay isang bag at ang galit na nag-aalab sa puso niya.
Doon nagsimula ang paglalakbay ni Tera. Naglalakad siya sa mainit na sikat ng araw. Hindi alam kung saan pupunta. Napadaan siya sa isang parke. Doon siya umupo sa ilalim ng isang puno at doon nilabas niya ang lahat ng sakit. Ang iyak niya ay hindi mahina. Ito ay puno ng hinagpis at pinagsisi sa kanyang sarili kung bakit siya nagpakatanga. Kiko, Lara, magbabayad kayo. Gagawin ko lahat para sirain kayo. Bulong niya sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Habang naglalakad si Tera sa isang madilim na eskinita, nakaramdam siya ng gutom at pagod. Napagdesisyon na niyang maghanap ng mumurahing inn para makatulog. Habang naglalakad siya, may nakita siyang kakaiba sa gilid ng dumpster. Isang malaking sako na kulay brown na parang basura. Napaisip si Tera. Marahil ay may recyclable materials ito na pwedeng ibenta para may pambili siya ng pagkain. Dahan-dahan siyang lumapit. Sana, may laman tong kahit anong bagay na pwedeng ibenta. Bulong niya. Hinila niya ang sako. Ang bigat. Hindi kalaunan ay sinubukan niyang buksan ang sako. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang sako. Nang sumilip siya sa loob, halos manlaki ang kanyang mga mata. Hindi basura, hindi lata, hindi papel. Ang laman ng sako ay nagliwanag sa dilim. Puro ginto. Nanginginig ang buong katawan ni Tera habang nakatitig sa loob ng sako. Hindi ito ginto na parang alahas lang. Ito ay purong gold bars na nakasalansa ng maayos sa loob ng sako. Ang bigat nito ay halos hindi niya kayang buhatin. Ano to? Panaginip lang ba to? Nasa kalye lang? Paano nangyari to? Bulong niya na halos hindi makahinga. Hinawakan niya ang isang gold bar. Malamig, mabigat at ang kulay ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Hindi lamang ng pag-asa, kundi ng kapangyarihan. Nabalik siya sa realidad nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan na paparating. Kailangan niyang umalis agad. Hindi siya pwedeng mahuli na hawak ang ganito karaming ginto. Baka mapagkamalan pa siyang magnanakaw. Kailangan ko umalis dito. Ngayon na. Sa kabila ng pagod at gutom, nakahanap siya ng lakas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang puwersa para kaladkarin ang sako, patungo sa isang abandoned building na hindi kalayuan. Ang sako ay halos sing bigat niya. Bawat hakbang ay parang isang marathon para sa kanya na sobrang bigat ang sako. Nang makarating siya sa loob ng madilim at tahimik na building, ibinagsak niya ang sako. Napaupo siya sa sobrang pagod. Pawis na pawis siya, pero ang sakit at pagod ay napalitan ng excitement at suspense dahil sa mga ginto. Binuksan niyang muli ang sako at sinimulang bilangin ang laman. Merong 100 gold bar sa loob. Bawat bar ay may stamp at serial number. Alam niya na ito ay totoong ginto. At kung tama siya, ang halaga nito ay bilyon-bilyon. Bilyon? Magiging bilyonarya na ako. Hindi ako makapaniwala. Ang Diyos bang nagbigay nito sa akin para makaganti ako? Naalala niya mga salita ni Lara sa kanya. Enjoy being poor and alone. Naalala niyang mukha ni Kiko na puno ng contempt. Hindi ako magiging mahirap at mag-isa. Hindi ako papayag na maliitin niyo na lang ako ng ganito. Sad niya sa sarili. Pero kasabay ng excitement ay hindi niya rin naiwasang mag-alala. Pero kanino kaya to? Hindi to basta nawala lang. May security risk to. Kinuha ni Tera ang kanyang smartphone. Ang huling mamahaling gamit na binili niya bago siya naghinala kay Kiko. Nag-search siya ng news tungkol sa mga nawawalang ginto o gold bars. Agad na lumabas ang isang headline na mag-search siya. Isang bilyonaryong negosyante, hinahanap ang nawawalang sako ng ginto. Pera para sa pabuya, 50 million pesos. Binasa niya ang article. Ayon sa balita, ang sako ng gold bars ay nawala matapos itong i-transfer mula sa isang vault patungo sa bank. Ang tunay na may-ari ay si Mr. Alfonso Guevara,
Isang sikat na bilyonaryo na nagmamay-ari ng isang malaking mining company. Bilyonaryo palang may-ari? Pabuya. 50 milyong piso? That's more than enough para makapagsimula ako. Bulong niya. Pero habang iniisip niya ang pabuya, naisip niya rin ang ginto. Kung isasauli niya ito, babalik siya sa zero. Kung itatago niya, magiging bilyonarya siya. Tumingin siya sa kanyang sarili. Wala siyang pera. Wala siyang kaibigan. Ang asawa niya ay pinagpalit siya sa kabit. Ito na ang chance niya para mag-level up ang buhay niya. Hindi ko to nanakaw. Napulit ka lang. Hindi naman masama yung kumuha ng opportunity na ibinigay sa'yo ng kapalaran. Desisyon niya. Pero ang pag-aalala ay naroon pa rin. Hindi siya marunong magbenta ng gold bars. Kailangan niya maging maingat. Kinabukasan, maaga pa lang, binitbit ni Tera ang sako. Naglakad siya ng napakalayo hanggang sa makarating siya sa isang lugar na hindi na siya familiar. Kailangan niya ng ligtas sa lugar. Gamit ang 10,000 piso na bigay ni Kiko at Lara, nagrenta siya ng isang cheap at tagong apartment sa malayong probinsya. Hindi maganda ang lugar pero safe at private. Pagdating niya sa apartment, isinara niya ang lahat ng bintana. Kumuha siya ng isa sa mga gold bars at binalot ito sa lumang towel. Kailangan niya magbenta ng isa para may initial capital siya. Naglakad siya patungo sa isang pawn shop sa kabilang bayan. Nag-iingat na walang makakita sa kanyang dalang ginto. Good morning, Manong. Magkano po bentahan ng gold bar? Ito po 1 kilo. Saad ni Tera na nagkukunwaring kalmado. Tinimbang naman ng Manong sa pawn shop ang ginto. Napatingin ito kay Tera na nagtataka. Ale, original to pure gold. Saan mo to nakuha? Abay, napakamahal nito. Hindi ko kayang bilhin ito. Kailangan mo pumunta sa high-end jewelry buyers o di kaya bangko. Mag-iingat ka ha. Baka mapahamak ka sa hawak mo. Babala ng Manong. Natakot si Tera. Hindi pala ganun kadali magbenta pero hindi siya sumuko. Salamat po. Maghanap na lang po ako ng iba. Saad ni Tera at mabilis siyang umalis. Sa paglalakad niya, naisip niya na kailangan niyang maging professional. Kailangan niya ng private na buyer. Kailangan niya maging billionaire muna bago siya magigante. Kung gusto kong siraan si Kiko at Lara, kailangan kong lampasan ang kayamanan ni Lara. At itong gintong to, ang susunog sa kanila. Saad niya habang nakatingin sa gold bar. Alam ni Tera na kailangan niyang maging maingat. Ang paghahanap ng buyer para sa 100 gold bars ay hindi basta-basta. Kailangan niya makakita ng tao na discreet at mapagkakatiwalaan. Gumawa siya ng burner phone at email account para makipag-ugnayan sa financial consultant na nakita niya sa isang online forum. Isang tao nagsaspecialize sa pagbebenta ng precious metals sa private market. Pagkatapos ng ilang araw na maingat na online communication, nagkasundo sila ng consultant na magkita sa isang low-key na coffee shop sa Maynila. Sigurado ka bang discreet ka? Ayoko malaman ng kahit sino yung tungkol dito. Saad ni Tera na nakasuot ng simpleng hoodie at shades para hindi makilala. Madam, don't worry. I am a professional. Dala ko yung device na makakapag-verify ng authenticity ng gold mo. Once verified, may kausap na akong private buyer na diretsong bayad. All transactions are confidential. Saad ni Mr. Reyes na nakasuot ng business attire. Dinala ni Tera ang 3 gold bars lang muna na nakabalot sa towel. Pagka-verify ng device ni Mr. Reyes, nagulat ito. Madam, this is the purest gold, first class. Where did you get this? This is worth millions. Bulong ni Mr. Reyes na nakatingin sa paligid. Napulit ka lang. Hindi ko yan nanakaw. Ang importante, mabenta ko na to. Magkano ba yung deal? Tanong ni Tera. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa presyo at komisyon. Matapos ang meeting, nabenta ni Tera ang 3 gold bar sa cash. Agad naman siyang naging multi-millionaire. Eto na, may puhunan na ako. Oras na para bumalik sa laro.
Bulong ni Tera habang nakasakay sa taxi pabalik sa apartment niya. Ginamit ni Tera ang initial capital niya para bumili ng isang safe na condo unit at mag-hire ng isang trusted financial advisor na siya namang tutulong sa kanya sa pagbebenta ng iba pang gold bars sa installment basis. Every month, discreetly. Gusto ko, unti-unti lang akong yumaman. Ayoko nang biglaan. Paliwanag ni Tera sa kanyang advisor. Habang nagiging busy si Tera sa pagyaman, nagsimula na ring lumabas ang katotohanan kina Kiko at Lara. Gaya ng plano ni Tera, kailangan niyang makita kung paano gumagalaw sina Kiko at Lara habang wala siya. Nagsimula siyang mag-imbestiga online gamit ang fake accounts niya. Nakita niya sa social media ni Kiko nang nagpo-post na ito ng status na, "Finally, my life is complete. Thank you to my only love, L, for making me the happiest man alive. Soon, we'll build our empire." At ang profile picture ni Kiko, larawan nilang dalawa ni Lara na magkayakap. Suot pa ni Lara ang designer bag na minamaliit ni Tera noon. Finally, my life is complete. Tingnan lang natin. Sad ni Tera na sarkastiko. Ang dati niyang mga kaibigan at kakilala ay nagtataka na. Ang dating image ni Kiko bilang dedicated husband ay biglang nagbago. Ang bilis naman. Halos hindi pa ata sila naghihiwalay ni Tera, may bago naman agad. At yung bagong love niya, business partner lang daw? Carmen na lang yata yung bahala sa inyo. Sad ni Gina sa post. Dahil sa post na yon, mas lalong nag-ingat si Kiko at Lara. Nag-deactivate sila ng kanilang official accounts at nagpakita na lang sa private accounts na may selected followers. Pero si Tera, advanced na. Nag-hire na siya ng isang private investigator na siyang magmamonitor kina Kiko at Lara, pati na rin sa business na itinatayo nila. Gusto kong malaman mo lahat ng lihim nila, lahat ng transactions si Kiko, at ang business background na Lara. Pati na rin yung personal life na Lara. Gusto kong malaman kung totoong ampon ba talaga siya. Paliwanag ni Tera sa private investigator na nagpakilala lang bilang Mrs. Santos. Madam, walang problema. Gagawin ko po yan. Pero, bakit po importanteng malaman yung history ni Lara? Para lang po ba sa paghihigante? Tanong ni Ben, ang private investigator niya. Hindi lang, Ben. Pakiramdam ko, may malalim akong koneksyon kay Lara. Masyado kami magkahawig. At may mannerism siya na familiar sa akin. Gusto ko lang makonfirm kung siya ba talaga ang matagal ko na nawawalang kapatid. Paliwanag ni Tera. Biglang nagulat si Ben sa narinig. Ha? Magkapatid? Sige po pala ma'am. Madam, isasama ko po yan sa priorities ko. Sa kabilang banda, nagsimula na makita ni Kiko ang tunay na ugali ni Lara. Habang nasa Palawan sila, lagi nakafocus si Lara sa cellphone niya at nagrereklamo sa mga small details. Love, ang ganda ng sunset dito. Halika, magpa-picture tayo. Saad ni Kiko. Ay, mamaya na Kiko. Busy ako. Nagpaplano ako ng next business venture eh. Tsaka dito? Hindi to yung ganda ng sunset na gusto ko. Mas maganda pa sa Maldives. Reklamo ni Lara. Nawala ng gana si Kiko. Naalala niya si Tera. Kahit simpleng sunset lang sa kanilang bakuran, na-appreciate niya. Teka lang, Lara. Parang sobrang focus mo na sa pera. Wala ka ng time sa akin. Saad naman ni Kiko na tila nagtatampo. Ano ka ba, Kiko? Kailangan mo ng pera, diba? Hindi mo ako mahal kung wala akong pera. Kaya kailangan natin maging mayaman. Tsaka hayaan mo na yan si Tera. Wala na siyang silbi sa'yo. Ako na yung future mo, okay? Saad ni Lara na may authority sa boses. Doon na nagsimulang magising si Kiko. Ang dating sweet na si Lara na nakilala niya sa office ay nagbago na. Pero huli na ang lahat. Naibigay niya na yung savings nila kay Lara at nagawa niya na yung pagkakamali na palayasin si Tera. Sa loob ng 6 na buwan, si Tera hindi na yung dating Tera na madaling paiyakin. Nagbago ang kanyang image at naging elegant, business-minded
at confident. Patuloy niyang ibinibenta ang mga gold bars niya in batches at ang kanyang yaman ay sobra-sobra na. Nagtayo siya ng isang holding company na nagre-recruit ng mga dating empleyado ni Mr. Alfonso Guevara, ang bilyonaryong may-ari ng ginto na may expertise sa logistics at mining. Ang business na gustong-gusto ni Kiko. Yon ang babagsakin ko. Saad ni Tera sa kanyang sarili. Sa isang meeting kasama ang kanyang financial advisor at private investigator, ipinahayag ni Tera ang kanyang plano. Ben, ano na yung update sa business na Kiko at Lara? Yung logistics company na sinimulan nila? Madam, may problema po sila. Yung business nila ay sobrang dependent sa connections ni Lara. Pero dahil walang experience si Kiko sa management, puro utang na yung company nila. Yung investment na Lara halos naubos na. Yung projected expansion nila, bagsak na rin. Sagot ni Ben. Magaling. Gusto kong saktan sila sa financial aspect. Gawin mo to para sa akin. Gamitin mo yung holding company natin para i-underbid yung kontrata nila sa pinakamalaking client nila. Kailangan ma-secure natin yung client na yan. Kahit nalugi tayo sa first few months. Utos ni Tera. Nagulat ang financial advisor ni Tera. Madam, masyado pong risky po yan. Magkano po ba yung ibababa natin sa offer? Sigurado po ba kayong gigibain natin sila sa halaga? Oo. At wala akong pakialam sa pera. Ang importante, masira yung reputasyon nila sa industry. I want them to panic. I want them to feel na may kalaban silang sobrang yaman at powerful na kayang baliwalain ng presyo para lang agawin yung client nila. Paliwanag ni Tera na malamig ang boses. Nangyari ang deal dahil sa massive underbid ni Tera. Nakuha ng holding company niya ang major contract na sana ay lifeline ni Kiko at Lara. Ano? Paano nangyari yun? Maganda na yung offer natin ah. Sino pa yung kumpanya na yan? Bakit nila kayang ibaba ng ganun yung presyo? Lugi na sila niyan ah. Sigaw ni Lara kay Kiko sa office nila. Wala akong idea, love. Yung company bago lang. Mrs. Santos Holding Group? Pero yung mga board members nila, mga veterano sa logistics at mayayaman daw. Sabi ng client, mas reliable daw sila. Maliwanag ni Kiko na takot na takot. Gusto kong malaman kung sino yung nagpapatakbo na yan. Kailangan natin makagante. Huwag mo hayaang maubos yung pera ko sa kumpanyang to. Sigaw ni Lara na sinasabunutan na ang sarili. Ang stress at financial pressure ay nagdulot ng tensyon kina Kiko at Lara. Huwag kang umaktong parang kasalanan kong lahat. At huwag mo akong sisisihin. Ikaw yung nagbigay ng kapital. Ikaw yung may gusto nito. Sigaw ni Kiko dahil napuno na siya. Aba, nagsisisihan na tayo ngayon. Ikaw nga yung walang alam sa negosyo. Ikaw yung walang experience. Mabuti pa pala si Tera. Kahit mahirap siya, tahimik lang siya. Samantalang ikaw, puro problema ang dala mo. Sigaw ni Lara. Hindi na alam ni Kiko kung anong gagawin. Ang ideal na buhay na pinangarap niya kay Lara ay nagiging bangungot na ng mga oras na yon. Sa kabilang banda, walang ibang nagawa si Ben kung hindi ang mag-ulat tungkol sa personal life ni Lara. Madam, may nakuha kong impormasyon tungkol kay Lara Mendez. Yung birth certificate po niya, peke. Ang tunay niyang pangalan nung inampon siya ay Liana Sanchez. At ang details po ng tunay niyang magulang at birthday ay sobrang tumpak sa details na ibinigay niya sa akin. Sabi ni Ben habang hawak ang mga dokumento. Naramdaman ni Tera ang lamig sa kanyang bulugod. Liana Sanchez. Siya nga yung nawawala akong kapatid. Yung kapatid na pinilit kong ipaampon sa mayamang pamilya para lang gumanda ang buhay niya. Bulong ni Tera na nanginginig ang boses. At may nakita pa po ako. Yung legal document ng Mendez family tungkol sa adoption. Nakasa doon ay may nakiusap daw na bata na kamukha ni Lara sa lawyer nila. Yung bata raw po ay handang isakripisyo yung sarili niya
para lang maampon yung kapatid niya. Dagdag pa ni Ben. Naiyak naman si Tera. Naalala niya ang eksenang iyon. Ang raw emotion niya nung bata pa siya. Ang pakiusap niya na kunin na lang si Liana at iwan siya. Ang gusto niya lang noon ay magandang buhay para sa kapatid niya. Wala siyang alam na ako yung kapatid niya. Hindi niya alam na ako yung nakiusap na kunin siya. Kaya siya naghirap. Sad ni Tera na puno ng sakit at pagsisisi. Ben, tigilan mo muna yung pagpapabagsak sa business nila. Gusto ko malaman ni Lara kung ano yung totoo. Utos ni Tera na may dilema sa puso niya. Ang pagtuklas ni Lara Mendez ay si Liana Sanchez, ang nawawala niyang kapatid, ay nagpabago sa pananaw ni Tera. Ang lahat ng galit at plano ng pagiganti niya sa dalawa ay agad na napalitan ng matinding pagsisisi at pagmamahal para sa kapatid. Pero ang sakit na dulot ng pagtataksil ni Lara ay naroon pa rin. Siya'y nakiusap sa akin ng bata pa kami na huwag ko siyang iwan. Pero ako yung gumawa ng paraan para mahiwalay siya sa akin. At ngayon, sinisira niya ang buhay ko. Sinisira niya yung marriage ko. Sad ni Tera habang umiiyak ng tahimik sa kanyang luxury condo. Ben, cancel mo muna lahat ng hostile takeover natin sa business nila. Hindi ko na kayang saktan si Lara. She is my sister. Kailangan ko lang malaman kung paano sila maghiwalay ni Kiko. Hindi ko kayang ipagkatiwala yung kapatid ko sa cheater na yon. Utos ni Tera. Madam, may good news po ako sa inyo. Hindi na kailangan ng intervention natin. Mas malala pa yung sitwasyon ni Kiko at Lara ngayon. Sad ni Ben. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Tera na nagtataka. Nakuha ko po yung recordings ng pagtatalo nila. Sobrang lala po ng away nila. Dahil po sa financial stress at failure ng business, sobrang stress na po si Lara. Paliwanag ni Ben. Ipinakita ni Ben ang isang video recording na kuha sa office ni Kiko at Lara. Sa video, wala kang silbi, Kiko. Wala kang ginawa kundi sayangin yung investment ko. Bakit ba ikaw yung pinili ko? Mas magaling pa pala yung dating boyfriend ko. At least siya may pera. Sigaw ni Lara habang sinasabunutan si Kiko. Love, calm down. Ginagawa ko naman lahat eh. Hindi ko naman kasalanan na may biglang sumulpot na kumpanya na sumisira sa presyohan natin. At wag na wag mong ipapamukha sa akin na nagsisisi ka dahil kung may dapat magsisi rito, ako yun. Dahil sa'yo, iniwan ko ang asawa ko. Wala na akong babalikan. Sigaw ni Kiko na halatang galit at pagod. Asawa? Huwag mong banggitin sa akin yung cheap na asawa mo. Wala siyang kwenta. Siya ang dahilan kung bakit hindi ka umaangat. Ngayon, umuwi ka na sa dati mong bahay. Ayoko na makita yung mukha mo. Sigaw na Lara. Nang matapos ang video, tumahimik si Tera. Hindi nagalit ang nararamdaman niya, kundi awa. Awa kay Kiko at awa kay Lara. Ganun ba yung buhay niya? Laging stressed at galit. Liana, bakit mo ginagawa yan sa sarili mo? Bulong ni Tera. Alam ni Tera na kailangan niyang magpakita. Kailangan niyang iligtas si Liana sa toxic relasyon na iyon. At ang first step niya, magpakita bilang may-ari ng Mrs. Santos Holding Group at agawin ng kumpanya ni Kiko at Lara. Kinausap ni Tera ang kanyang legal team nang makapagdesisyon. Gusto kong bilhin ang kumpanya ni Kiko at Lara. Gawin niyo legally. Gusto kong sila yung mag-alok ng sales sa akin dahil lugi na sila. Gusto ko silang makita sa meeting na nagbebenta sila sa akin. Utos ni Tera na may diin ng boses. Madam, walang problema. Dahil sobrang lubog na sila sa utang, madali na lang po natin silang mapipilit. Sagot ng lawyer. Sa kabilang banda, lumabas si Kiko sa apartment na Lara. Wala siyang choice kundi ang bumalik sa dating bahay na ni Tera. Pero pagdating niya roon, may lock na ang pinto. Nagrenta si Tera ng contractor para mapalitan ng locks at walang makakapasok sa bahay. Walang choice si Kiko kundi ang mag-text kay Tera.
Love, buksan mo yung pinto. Umuwi na ako. Nag-away kami ni Lara. Nag-reply si Tera gamit ang new number niya. Matagal ko nang binenta yung bahay na yan. Hindi ka na welcome dyan. Maghanap ka na ng sarili mong bahay. Nataranta si Kiko. Paano siya makakahanap ng sarili niyang bahay kung wala siyang pera? Nasa bank account na Lara ang investment niya. Naiwan si Kiko sa labas ng bahay na walang masilungan. Si Kiko ay naiwang walang masisilungan sa kalye. Sinubukan niya makitulog sa apartment ni Lara pero hindi siya nito pinapasok. Nag-text siya kay Lara na animang nagmamakaawa. Love, mag-usap naman tayo. Parang awa mo na, wala akong matuluyan. Nakasarado na yung bahay namin ni Tera. Pumayag ka na, please. Kahit ngayong gabi lang. Sad ni Kiko. Nag-reply naman si Lara na animang nanggigigil. Wala akong paka sa'yo, Kiko. Hindi na kita mahal. Huwag mo ko istorbohin. Puro ka problema. Ikaw yung nagpasira sa business ko. Huwag mo nga akong tawaging love. I'm done with a cheap and loser like you. Saad ni Lara sa text. Hindi na rin sumagot si Kiko. Alam niyang wala na siyang chance kay Lara. Ang pangarap niyang maginhawang buhay ay biglang nawala. Nagsimulang mag-apply si Kiko sa ibang kumpanya. Pero dahil sa negativity na kumalat tungkol sa financial failure ng company nila ni Lara, hindi na siya matanggap sa magandang posisyon. Dahil sa stress at gutom, pumunta si Kiko sa office ni Lara para makiusap at umutang ng pera. Lara, parang awa mo na please. Bigyan mo naman ako ng cash kahit pambili lang ng pagkain oh. Wala talaga akong pera. Saan ni Kiko na nakayuko at parang pulubi na? Nagulat ang mga empleyado na Lara nang makita si Kiko. Guard, palabasin niyo yan. Hindi ko yan kilala. He's a beggar. Sigaw na Lara nang makita niya si Kiko. Lara, ako to. Si Kiko, yung boyfriend mo, yung business partner mo. Ay, nakakahiya ka, Kiko. Anong boyfriend? Workmate lang kita. Tapos na yung deal natin. Wala na kaming business na kasama ang loser na katulad mo. Umalis ka na dito. Ito lang yung maibibigay ko sa'yo. Saad ni Lara, sabay bato ng 500 peso bill sa mukha ni Kiko. Napayuko si Kiko para kunin ang pera. Nanginginig ang kamay niya. Ang pagmamaliit na iyon ay mas masakit pa sa pambabato ng pera. Lara, makikita mo. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Bulong ni Kiko bago umalis ng umiiyak. Samantala, nasaksihan naman ni Bea ng buong senaryo. Agad siyang nag-report kay Tera. Madam, grabe po yung pamamaliit na ginawa ni Lara kay Kiko. Sobrang naawa po ako kay Kiko. Para na siyang pulubi sa ayos niya. Tinawag pa nga siyang beggar ni Lara. Sabi ni Ben. Nakita mo na, Ben? Ang karma? Mabilis magbayad. Yung dalawang cheaters na yan, sinira yung isa't isa. Hindi ko na kailangang mag-exert ng effort para magigante sa kanila. Saad ni Tera, pero ang concern ni Tera ay si Lara pa rin. Kailangan niyang ilabas si Lara sa toxic na buhay nito. Ben, gusto ko mag-set up ng meeting kay Lara. Formal meeting ang gusto ko. Bilang CEO ng Mrs. Santos Holding Group, iaalo ko sa kanya na bilhin ang kumpanya niya. Gusto kong ako maging savior niya. Utos ni Tera. Sige po, madam. Gagawin ko po yan. Pero mag-iingat po kayo. Mas galit at bitter si Lara ngayon. Babala ni Ben. Dumating ang investigasyon kay Lara. Isang formal letter mula sa Mrs. Santos Holding Group na nag-aalok na bilhin ang kumpanya ni Lara para maiwasan ang bankruptcy. Napangiti si Lara nang makita niya yung invitation. Sa wakas, may magliligtas na sa akin. Tingnan natin kung gaano kayaman yung Mrs. Santos na yan. Saad ni Lara. Hindi kalaunan, dumating ang araw ng meeting. Ang venue ay isang private conference room sa top floor ng isang skyscraper sa Makati. Nakasuot si Tera ng designer suit habang nakatingin sa bintana. Ang kanyang aura ay mapagkumbaba pero makapangyarihan.
Pumasok si Lara na nakasuot ng mamahaling damit na kahit lugi na siya, pinilit niya pa rin magmukhang mayaman. Nagulat siya nang makita niya kung sino nakaupo sa head table. Ikaw? Tera? Anong ginagawa mo dito? Sino ka para bilhin ng kumpanya ko? Sigaw ni Lara habang tulala. Tumingin si Tera kay Lara na kalmado at may maliit na ngiti sa labi. Hello, Lara. Long time no see. Ako may-ari ng Mrs. Santos Holding Group at akong bibili ng kumpanya mo. Ako ang magliligtas sa'yo sa pagkalugi. Surprise! Saad ni Tera na may diin sa huling salita. Hindi na makaimik si Lara. Ang dating loser at mahirap na si Tera, ngayon ay CEO at bilyonarya na. Paano? Paano ka yumaman? Wala ka namang pera. Nagnakaw ka ba sa bangko? Ano? Sigaw na Lara. Ang kwento kung paano ako yumaman? Mamaya ako nakakwento. Ang importante ngayon, you are cornered. Wala ka ng laban. Ibenta mo na yung kumpanya mo sa akin. Ito na lang yung natitirang pag-asa mo. Saad ni Tera bago ngumiti na nakakaloko sa kanya. Nakaupo si Lara sa tapat ni Tera. Ang mukha niya ay animong hindi maipenta. Halo-halong gulat, galit at pagkamangha ang nararamdaman niya. Ang babaeng minaliit niya at pinalaya sa bahay, ngayon ay naglalabas ng offer para bilhin ang palugi niya ng kumpanya. Ano? Seryoso? Hindi ako naniniwala na ikaw yung Mrs. Santos. Nagpapanggap ka lang, di ba? Kiko, nasan si Kiko? Kasama mo siya dito, di ba? Sinira niyo bang buhay ko? Sigaw ni Lara na halos tumayo na sa upuan. Umupo ka, Lara. Huwag kang mag-eskandalo. Seryoso ako. Ako? Si Mrs. Santos, ang CEO ng holding group na nagpabagsak sa'yo at kay Kiko. Saad ni Tera na kalmado. Biglang nanlambot si Lara at napaupo. Ikaw? Ikaw ang gumawa nito sa akin? Hindi ako ang gumawa nito sa'yo. Ikaw at si Kiko ang gumawa nito sa sarili ninyo. Simulan natin sa simula. Naalala mo ba nang pinalayas mo ako sa sarili kong bahay? Ang pagmamaliit mo sa damit at online business ko. Naalala mo ba yung 10,000 piso na binato mo sa mukha ko para lang may pambili ako ng lugaw? Tanong ni Tera na walang emosyon ng boses. Ano? Kasalanan mo yun. Hindi ka supportive kay Kiko. Hindi ka marunong mag-ayos kaya kanya pinagpalit sa akin. Depensa ni Lara. Let's say, karma niyo yan dahil sa ginawa niyo sa akin. Taas noon sa Ate Tera bago ngumiti kay Lara at ibinagsak sa mesa ang isang papel na ikinakunot ng noon ni Lara. Narito ang kontrata. Bibilhin ko yung kumpanya mo sa presyo na sapat para makabayad ka sa utang mo. Wala ka na makukuha na profit, pero at least wala kang babayarang utang. Saad ni Tera. Nanginig ang kamay ni Lara habang hawak ang kontrata. Alam niya na huli na siya. Kung ganyan nakayaman ka, bakit hindi mo na lang ako binigyan ng pera? Bakit mo pa kailangang pabagsakin yung kumpanya ko? Tanong ni Lara na nagsisimula ng umiyak. Para maramdaman mo yung sakit na naramdaman ko nung wala akong pera at pinalayas niyo ako. Pero yung mga plano ko, nagbago dahil sa nalaman ko. Dahil nag-imbestiga ako. Hindi lang tungkol sa pera kung bakit ko yung ginawa. Saad ni Tera at dahan-dahan niyang inalis ang shades niya. Lara, meron akong sasabihin sa'yo na mas importante pa sa ginto o pera. Tingnan mo ako na mabuti. Utos ni Tera. Tiningnan ni Lara si Tera at napansin niya ang pagkakahawig nila. Ang mannerism ni Tera na inaayos ang buhok sa likod ng tenga ay ganon pa rin. Bakit? Ano yan? Gusto mo ba ako maging empleyado mo? Tanong ni Lara na medyo naiinis na. Hindi mo na kailangan yung business na yan. Ang kailangan mo ngayon, katotohanan. Ang tunay na pangalan mo ay si Liana Sanchez, hindi ba? Ampon ka ng Mendez family? Tanong ni Tera
Bigla namang namutla si Lara. Paano mo nalaman yan? Sino nagsabi sa inyo yan? Alam ko. Alam ko ang lahat. Dahil Liana. Saad ni Tera bago lumabas ang luha sa mata niya. Ako si Tera Sanchez. Ako yung nawawala mong kapatid. Natulala si Lara. Ang dating galit ay napalitan ng gulat. Kapatid? Ang babaeng siniraan niya. Ang asawa ng pamilyang sinira niya. Kapatid niya? Tulalang tulala si Lara sa narinig. Ang kapatid niya? Ang babaeng pinaramdam niya ng matinding pagmamaliit at kawalan ng halaga ay kapatid niya pala. Nagsisinungaling ka lang. Sinungaling ka. Hindi pwedeng ikaw yung kapatid ko. Bakit? Kung totoo yan, bakit mo sinira yung buhay ko? Sigaw ni Lara na ang luha ay tuloy-tuloy na ang bumabagsak. Tumayo si Tera at lumapit kay Lara. Kalmado pero may bigatang boses. Sinaktan mo rin ako, Lara. Ikaw ang sumira sa kasal ko. Ikaw yung nagpalaya sa akin sa sarili kong bahay. Ginawa ko lahat yon para maramdaman mo yung sakit. Pero yung sakit na nararamdaman ko ngayon, mas masakit pa. Dahil yung kapatid ko, sinira ako. Saad ni Tera na nanginginig ang boses. Kapatid? Hindi ko naaalala na may kapatid ako. Ang alam ko mag-isa lang ako. Ampun nga lang ako, di ba? Walang may gusto sa akin. Meron, Lara, meron. Naaalala mo ba yung kwento na totoo mong pamilya ay namatay sa sunog? May nakaligtas. Tayong dalawa yon. Mahirap lang tayo noon. Hindi natin kayang mabuhay mag-isa. Paliwanag ni Tera bago umupo sa tabi ni Lara. Nung nakita namin na may mayamang pamilya na gustong mag-ampon ng bata, pinakausapan ko sila. Sabi ko, ako na lang yung iwan nila. Wag lang ikaw. Na ikaw na lang yung kunin nila para gumanda ang buhay mo. Saad ni Tera at tuluyan na siyang umiyak. Nagulat si Lara. Ang trauma niya noong bata pa siya ay nagsimulang bumalik. Ang alaala ng isang maliit na babae na nakahawak sa kamay ng lalaki at pinilit siyang iwan ng kapatid niya. Ako, ang nakiusap na huwag mo akong iwan. Hindi ko matandaan yung mukha mo. Pero naaalala ko yung sakit na nararamdaman ko nung iniwan mo ako. Kaya siguro ako naging ganyan kasama. Kasi naramdaman kong walang nagmamahal sa akin. Sigaw ni Lara na halos mag-hysterical. Hindi, Lara. Mali ka. Mahal na mahal kita kung alam mo lang. Kaya ako ginawa yun. Yung pag-iwan ko sa'yo noon, iyon ang pinakamalaking sakripisyo na ginawa ko. Gusto ko lang makita kang masaya at mayaman. Paliwanag ni Tera bago niyakap si Lara. Nung unay nagpumiglas pa si Lara, pero sa huli, yumakap siya kay Tera. At doon nilabas nila ang lahat ng sakit at hinagpes na dala nila sa loob ng napakaraming taon. Patawarin mo ako, ate. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Masama-sama ako. Nagselos ako sa'yo. Ang hina-hina mo noon. Gusto kong ipakita kay Kiko na mas maganda ako sa'yo. Pero hindi ko alam na ikaw pala yung kapatid ko. Iyak na Lara. Shh, huwag ka nang umiyak, Liana. Nagkamali tayong pareho. Huwag na nating sisihin ang isa't isa. Ang importante ay nagkita tayo ulit. Saad ni Tera habang hinahaplos ang likod ni Lara. Matapos ang matinding iyakan, umupo sila at nag-usap ng mahinahon. Ikinuwento ni Tera ang tungkol sa ginto at kung paano siyang yumaman. At ang ginto na yon ay naging tulay ko para makaganti. Pero ang pinaka-importante, iyon ang naging tulay para makita kita ulit. Saad ni Tera. Gusto ko nang iwan si Kiko, ate. Hindi ko na siya mahal. Gusto ko lang makita kang bumagsak noon. Hindi ko naman talaga alam na ako pala yung babagsak ngayon. Saad ni Lara na halatang sincere. Iwanan mo siya, Lara. Iwanan mo siya. Huwag mo nang babalikan yung lalaking yan. Cheater siya at hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Utos ni Tera. Matapos ang kanilang emosyonal na reunion, parehong nakaramdam ng gaan sa loob sina Tera at Lara. Sa wakas, ang puwang na matagal nilang naramdaman ay napunan.
Nakaupo sila sa private office ni Tera habang nagpaplano ng kanilang mga next step. Ate, sobrang salamat talaga. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa ginawa mong sakripisyo nung bata pa tayo. At pati ngayon, niligtas mo pa rin ako sa pagkalugi. Saad ni Lara habang hawak ang kamay ni Tera. Wala yon, Liana. Kapatid kita. Iyon ang importante. Kailangan lang nating ayusin yung gulo na sinimulan natin. Si Kiko. Paliwanag ni Tera. Huwag kang mag-aalala, ate. Tapos na ako kay Kiko. Nakita ko na kung gaano siya ka-cheap at kawalang kwenta. Hindi ko naman siya mahal. Saad ni Lara. Alam ko. Pero kailangan natin gawin ito ng tama. Kailangan ma-realize niya na sabay natin siyang iniwan at sinira. Para malaman niya na mas malakas tayo kapag magkasama. Paliwanag ni Tera. Sinabi ni Tera ang plano niya. Gagamitin nilang sale ng kumpanya ni Lara kay Tera bilang pain. Liana, pumirma ka na sa kontrata ngayon. Pero wag mo munang ibigay sa kanya yung buong halaga. Ibigay mo lang yung pambayad sa utang. Huwag mo siyang bigyan ng kahit anong share sa sale. Utos ni Tera. Bakit ate? Dahil gusto mo siyang pahirapan pa? Hindi na yan para saktan pa siya. Para lang ma-realize niya na wala siyang karapatan sa yaman mo at sa yaman ko. Ang gusto ko, i-confront natin siya na magkasama tayo. Doon natin sasabihin na mag-isa siya at tayong magkasama. Paliwanag ni Tera. Nagplano sila ng meeting kasama si Kiko. Kunwari ay papakilala ni Lara si Kiko kay Mrs. Santos na siya ring si Tera. Sinabihan ni Lara si Kiko na magkita sila sa isang mamahaling restaurant para sa final discussion tungkol sa sale ng company. Salamat, love. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Sana may makuha akong share sa sale para makapag-umpisa ulit ako. Saad ni Kiko sa text. Nang makita ni Lara ang text ni Kiko, umiling siya. Sobra siyang walang hiya. Wala siyang pakialam sa akin. Ang pera ko lang ang gusto niya. Reklamo ni Lara. Hayaan mo na, Liana. Malapit na tayo matapos. Ang importante, magkasama tayo sa huli. Saad ni Tera sabay yakap sa kapatid. Nagpakwento si Tera kay Lara tungkol sa buhay niya bilang ampon. Umiiyak si Lara habang nagsasabi na kahit mayaman sila, hindi niya naramdaman ang tunay na pagmamahal. Puro material na bagay lang daw ang ibinibigay sa kanya. Alam mo ate, naiinggit ako sa'yo noon. Kahit mahirap ka, mukhang mahal na mahal ka ni Kiko noon. Iyon ang gusto kong agawin sa'yo. Pag-amin ni Lara. Ang tunay na pagmamahal hindi inaagaw, Liana. Nandito ako. Magkasama na tayo. Ito yung tunay na pagmamahal na kailangan natin. Saad ni Tera. Dahil sa sale ng company ni Lara, mas lalo nakabili si Tera ng mas maraming gold bar sa private market upang maalis ang ebidensya. At ang yaman niya ay halos trumiple na. Dumating ang gabi ng confrontation. Nagkita si Tera at Lara sa restaurant na pinili ni Tera. Isang high-end na lugar na walang-wala sa budget ni Kiko. Nakaupo si Tera sa private booth. Maliwalas ang kanyang designer dress. Si Lara ay nasa tabi niya. Mas kalmado na. Pero may halong kaba sa pag-aharap nila ni Kiko. Dumating si Kiko. Nakasuot ng lumang suit na halatang matagal nang hindi nilalaban. Pagkakita niya kay Lara, sumigla siya agad. Love, andito ka na. Ang ganda mo. Pasensya na traffic ako. Salamat nga pala sa pag-aayos ng meeting na to. I'm sure na may malaki akong share sa sale. Saad ni Kiko at akmang hahalikan sa Lara pero umilig ito. Huwag mo ko halikan, Kiko. Wala namang tayo, diba? Mariing saad na Lara. Ha? Ano bang sinasabi mo? Biro lang ba to? Nasaan si Mrs. Santos? Gusto ko siyang makausap tungkol sa share ko. Tanong ni Kiko na nagtataka. Tumingin si Tera kay Kiko at napangiti ng sarkastiko. Ang business na pinag-uusapan niyo, tapos na. At wala kang share. Saad ni Tera na nakatingin kay Kiko bago niya hinubad ang shade sa suot niya.
Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Kiko. Tera? Ikaw? Bakit ka nandito? Nasaan si Mrs. Santos? Yung Mrs. Santos na hinahanap mo? Andito na sa harap mo. Ako may-ari ng kumpanya na bumili sa lugi mo ang negosyo. Saad ni Tera na may lamig ang boses. Nagulat naman si Kiko at napatingin kay Lara. Lara, ano to? Sinasabotahe mo ba ako? Naglalaro ba kayo? Walang laro-laro dito, Kiko. Tapos na tayo. Wala ka na maibibigay sa akin kundi problema. At oo, sinisira ko ang buhay mo. Kasi, sinira mo yung buhay ng kapatid ko. Saad ni Lara. Nagtaka si Kiko bago muling napatingin sa dalawa. Kapatid? Anong kapatid ang sinasabi mo? Lasing ka ba, Lara? Hindi siya lasing, Kiko. Totoo ang sinasabi niya. Ako ang kapatid niya. Saad ni Tera at natulala si Kiko. Ang dalawang babae na sumira sa buhay niya, magkapatid pala. Hindi ako naniniwala. Pinaglalaruan niyo lang ako. Saan ka kumuha ng pera, ha? Saan ka kumuha ng pera? Sigaw ni Kiko na animong nanggagalaitin na sa galit at animong wala na rin sa sarili. May share ako dyan dahil asawa kita. May share ako dyan dahil asawa kita, Tera. Asawa pa rin kita. Patuloy sa pagsigaw ni Kiko. Bago sinubukan niyang hawakan ng kamay ni Tera. Hinawi naman ni Tera ang kamay ni Kiko dahilan upang matigilan siya. Mali ka, Kiko. Itong success na to, nakuha ko nung wala ka na sa buhay ko. Itong success na to, binigay ng kapalaran sa akin para sirain yung mga cheaters na katulad mo. At wala kang share dyan. Mariing sa ate Tera. At ako, wala akong ibibigay sa'yo na kahit anong pera. Iiwan na kita. Hindi kita iiwanan ng kahit na ano. Sana maghirap ka sa buhay mo dahil yan ang nararapat sa'yo. Dagdag pa ni Lara. Biglang tumayo si Kiko at animong galit na galit. Hindi pwedeng ganito. Kung hindi niyo ako bibigyan, ipagkakalat ko sa lahat na magnanakaw si Tera. Hahanapin ko kung sinong ninakawan mo o kung sino bang ginamit mo para mapunta ka dyan. Hahanapin ko kung sinong tumulong sa'yo. Hahanapin ko kayo. Gusto mo bang malaman kung sinong tumulong sa akin? Sino? Sabihin mo. Si Mr. Alfonso Guevara. Yung bilyonaryo na nawala ng ginto. At gusto kong malaman mo, Kiko, na nag-settle na kami ni Mr. Guevara. Saad ni Tera. Settle? Ano nag-settle? Hindi ko na sinoli yung ginto niya. Pero ako, ang naging investor niya. Yung yaman ko, doble na sa yaman na napulot ko. At ngayon, ako nang nagmamay-ari ng shares niya sa ibang kumpanya. Paliwanag ni Tera. Doon na nagsimulang gumuho ang mundo ni Kiko. Wala na siyang laban. Yung divorce papers nasa lawyer ko na. Pirmahan mo na lang. Pagkatapos umalis ka na. Wala kang makukuha sa akin. At wala kang karapatan. Saad ni Tera. Tumayo si Kiko na walang imik. Tumingin siya kina Tera at Lara na puno ng galit at pagsisisi. Pagsisisihan niyo to. Makikita ninyo. Sigaw ni Kiko at naglakad na palabas ang restaurant. Naiwan sina Tera at Lara na nakangiti sa isa't isa. Tapos na ang laban nila kay Kiko. We did it, ate. Nawala na siya sa buhay natin. Oo, Liana. Wala na. Ngayon, umpisa na natin yung tunay na buhay natin bilang magkapatid. Saad ni Tera at niyakap niya ulit sa Lara. Matapos umalis si Kiko sa restaurant, nag-iwan iyon ng matinding tensyon sa hangin. Pero nagtagumpay sina Tera at Lara na palayasin siya sa kanilang mga buhay. Nakangiti si Lara habang nakatingin kay Tera. Hindi ko akalain na ganun kadali ang lahat. Ang tagal kong sinubukan na maging masaya sa piling niya pero ngayon, sa isang iglap, nawala na yung stress ko. Saad ni Lara. Kasi Liana, hindi siya para sa atin.
Nawala tayo sa sarili natin dahil sa maling tao. Ito na yung oras para bumawi tayo sa isa't isa. Sagot ni Tera at niyakap niya ulit ang kapatid. Pag-uwi nila sa condo unit ni Tera, nag-usap sila ng mas malalim tungkol sa kanilang nakaraan. Ikinuwento ni Lara ang hirap na dinanas niya sa pamilya Mendez, na kahit mayaman sila, hindi siya naging masaya sa kamay ng mga to. Alam mo ate, laging may butas sa puso ko. Parang may nawawala. Kaya siguro ako naging obsessed sa pera at sa pagiging perpekto. Gusto kong patunayan sa mundo na kahit ampon ako, na may halaga ako. Pag-amin ni Lara habang umiinom ng kape. Wala yon, Diana. Nandito ako para punan yung butas na yon. At ngayon, magkasama na tayo. Hindi na natin kailangang magpanggap. Tayo na lang. Saad ni Tera. Nagdesisyon sina Tera at Lara na magtayo ng business ng magkasama. Dahil sa logistics experience ni Lara at financial power ni Tera, nagtayo sila ng isang charity foundation at logistics company na nagfo-focus sa pagtulong sa mga bata na nawalay sa pamilya. Gusto kong gamitin yung yaman natin para sa tama, Liana. Gusto kong walang bata na makakaranas ng sakit na dinanas natin. Paliwanag ni Tera. Gagawin natin yan, ate. Ang ganda ng plano mo. Tsaka, gusto kong mag-resign na sa Mendez Holding Group. Wala na akong pakialam sa yaman nila. Mas gusto kong kasama ka at gumawa ng mabuti. Desisyon ni Lara. Pagkatapos ng lahat, muli nag-report si Ben tungkol sa mga kaganapan ni Kiko sa buhay. Madam, may nahanap akong bahay ni Kiko. Sa kalsada na siya natutulog. Wala siyang pera. Yung mga kaibigan niya lumalayo na sa kanya dahil sa skandal ng company ninyo. Saad ni Ben. Hayaan mo na siya, Ben. Huwag na nating abalahin pa yung sarili natin sa kanya. Ang importante, nagbayad na siya sa kasalanan niya. Mag-focus na tayo sa future. Utos ni Tera. Nagpatuloy sila Tera at Lara sa pagpaplano. Ang kanilang sisterhood ay mas tumibay dahil sa hirap na dinanas nila. Ang pagkakahawig nila ay hindi na naging basehan ng selos, kundi ng pagkakaisa. Alam mo, Liana, noong una, galit ako sa mannerism mo na pag-aayos ng buhok. Naiinis ako kasi parang ginagaya mo ako. Pero ngayon gusto ko na. Kasi yan ang palatandaan natin na magkapatid tayo. Saad ni Tera na nakangiti. Niyakap ni Lara si Tera na natatawa naman itong ginantihan. Salamat ate. Salamat sa lahat. Hindi ko nahahayaang mawala ka pa sa buhay ko. Saad ni Lara. Mabilis ang naging paglago ni Mrs. Santos Holding Group na binago ang pangalan at ginawang Liana Tera Foundation and Logistics. Sa tulong ng mga resource mula sa Gold Bar si Tera at ang expertise na Lara sa logistics. Isang taon matapos ang kanilang reconciliation, nasa top na ang kanilang foundation sa buong bansa. Dahil sa massive funding mula sa mga investment ni Tera, nagawa nilang bumili ng luma at malalaking building sa gitna ng Maynila at ginawa nila itong state-of-the-art na training center at headquarters. Sa isang press conference, ipinakilala ni Tera at Lara ang kanilang new project. Ms. Sanchez, sobrang bilis ng pag-angat ng foundation ninyo. May nagbabalita na may nag-e-inject ng malaking fund sa inyo? Sino po bang tunay na may-ari ng kayamanan na yan? Tanong ng reporter. Nakangiting tumingin naman si Tera kay Lara. Walang ibang nagmamay-ari ng kayamanan na yan, kundi kaming dalawa ng kapatid ko. Ang yaman namin ay bunga ng pagkakaisa at pagmamahalan sa isa't isa. Hindi ito galing sa paninira o pangangabit. Mariing sagot ni Tera na halatang may patama kay Kiko at sa mga chismis noon. Miss Mendez, Miss Sanchez po pala. Nabalitaan po kasi na kayo po yung dating business partner ni Mr. Kiko. Ano po yung connection niya sa inyong foundation? Tanong ng reporter. Sumagot si Lara. Kalmado na at matatag ang boses. Si Mr. Kiko, siya yung naging tulay para magkaisa kaming magkapatid. Ang pagtataksil niya, yung naging dahilan para mahanap namin ang isa't isa. So sa isang aspeto, nagpapasalamat kami sa kanya.
Pero wala na siyang koneksyon sa foundation namin. Ang foundation namin ay para sa mga taong may tunay na puso at pagmamahal. Paliwanag ni Lara. Ang press conference ay naging matagumpay na pagpapakilala sa kanilang tunay na yaman, ang kanilang pagkakaisa. Samantala, nag-search naman si Kiko sa internet tungkol sa success ni Tera at Lara. Nakita niya yung video ng press conference. Nagulat siya sa confidence at elegance ni Tera. At mas nagulat siya nang makita na magkasama si Tera at Lara. Si Kiko naging kawawa. Wala siyang pera. Wala siyang trabaho. Ang huling balita kay Kiko, namamalimos siya sa labas ng isang paupahan sa tondo. Pagsisisi at galit ang naging kasama niya sa buhay. Sana, hindi ko na lang kayo niloko. Sana nagtiyaga na lang ako kay Tera. Kahit mahirap lang siya, mahal niya ako. Iyak ni Kiko habang pinapalo ang sarili sa noo. Sa kabilang banda, abala naman si Tera at Lara sa pagpaplano ng kanilang vacation. Iba na ang lifestyle nila ngayon, puno na ng adventure at pagmamahalan. Ate, may nakita akong lugar sa Iceland. Gusto ko doon. At ate, may nahanap akong lumang picture natin nung bata pa tayo. Ang saya-saya natin noon. Saad ni Lara. Tiningnan ni Tera ang picture. 2 maliit na babae, magkayakap, nakangiti, kahit may punit-punit na damit. O Aliana, ang saya-saya natin. Pero mas masaya tayo ngayon kasi wala na makakapaghiwalay ulit sa atin. Saad ni Tera at niyakap niya ang kapatid. Habang patuloy na lumalago ang Liana Tera Foundation and Logistics, ang buhay naman ni Kiko ay patuloy na bumabagsak. Wala siyang pera, walang trabaho at walang matuluyan. Ang dati niyang confident at kaibigan ay nagtago na dahil ayaw nalang madamay sa skandal at financial mess na meron siya. Makalipas ang ilang buwan, si Kiko ay tuluyang naging pulubi na walang matitirahan. Namumuhay siya sa ilalim ng tulay, umaasa sa awa ng mga tao. Ang dating confident at suave na si Kiko ay naging malungkot at gutom. Isang araw, habang naglalakad si Kiko sa gilid ng kalsada at naghahanap ng makakain, nakita niya ang napakagandang building na may malaking logo na Liana Tera Foundation. Naalala niya yung press conference at ang pagtatagumpay ng dating asawa niya at ng dating kabit niya. Hindi pwedeng ganito. Dapat akin ang kayamanan na yan. Dapat kasama ako sa tagumpay na yan. Bulong ni Kiko sa sarili, napuno ng galit at selos. Naglakad si Kiko papasok sa lobby ng building. Marumi ang suot at wala sa ayos. Nagulat ang mga security guard sa kanyang itsura. Hoy! Bawal ang mamalimos dito. Umalis ka! Sigaw ng guard. Hindi ako namamalimos. Dating asawa ko ng CEO ninyo. Gusto kong kausapin si Tera. May karapatan ako dito. Sigaw ni Kiko. Dahil sa iskandalo, agaran niyo na ipinaalam sa opisina ni Tera. Naunang lumabas si Lara. Kiko, anong ginagawa mo dito? Nakakahiya ka? Sigaw ni Lara na halatang naiinis. Lara, parang awa mo na. Tulungan mo naman ako. Alam kong mayaman ka. Bigyan mo naman ako ng pera. Dahil sa inyo naghihirap ako. Pagmamakaawa ni Kiko na lumuluhod sa harap ni Lara. Dahil sa sarili mong kasalanan, kaya ka naghihirap. Umalis ka na dito. Huwag mo nang gagambalain yung trabaho namin. Utos ni Lara. Bigla namang lumabas si Tera na walang emosyon ng mukha. Diretso siyang tumingin kay Kiko. Anong ginagawa mo rito ha, Kiko? Huli na ang lahat. Wala ka ng karapatan dito. Sad pa ni Tera. Tera, parang awa mo na. Naaawa na ako sa sarili ko. Maawa ka naman sa akin. Bigyan mo naman ako ng pera. Dahil sa ginawa mo, naghihirap ako ngayon. Sana hindi na lang kita iniwan. Hindi na lang sana ako naghanap ng iba. Iyak ni Kiko na sobrang sincere sa paghihirap. Sana. Oo. Sana. Sana hindi ka na lang nagsinungaling sa akin. Pero huli na ang lahat. Let's just say, karma mo na to. Paliwanag ni Tera. May kinuha si Tera sa bulsa niya. Isa iyong sobre. Heto, Kiko.
Huwag ka mag-alala. Hindi ito lugaw. Pambili mo lang to ng ticket papunta sa probinsya. Mag-umpisa ka na lang sa simula. Huwag ka nang magpakita ulit sa amin. Saad ni Tera, sabay bato ng sobre sa mukha ni Kiko. Ang laman ng sobre ay 10,000 piso. Ang exact amount ang pinabigay ni Kiko kay Lara noon. 10,000? Anong gagawin ko rito? Sigaw ni Kiko. Yung 10,000 na yan, Kiko, iyan ang katumbas ng respeto mo sa akin. Kulang pa yan sa sakit na dinanas ko. Kaya umalis ka na dito. Utos pa ni Tera. Doon na nagsimulang umiyak si Kiko. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagbagsak niya. Kinuha niya ang sobre at umalis ng building. Lumipas ang 5 taon, ang Liana Terra Foundation and Logistics ay hindi na lang isang local success story. Ito ay naging isang multinational organization. Sina Tera at Lara ay kinilala na bilang businesswomen na may puso. Ang kanilang foundation ay nakapagpabalik ng daan-daang mga bata sa kanilang tunay na pamilya at nakapagpatatag ng mga educational centers sa iba't ibang bansa. Ang dating kasakiman ni Lara ay napalitan ng katapatan at pagmamalasakit. Ang dating pagiging self-pitying ni Tera ay napalitan ng lakas at matibay na paninindigan. Isang hapon, nakaupo si Tera at Lara sa balcony ng private villa nila sa Tagaytay. Nagkukwentuhan sila habang pinapanood yung sunset. Ate, naalala mo pa ba yung naglalakad ka sa eskinita? Umiiyak ka tapos bigla mo napulot yung ginto. Oo, Liana. Yung ginto na yun ay naging simula ng pagbabago ng buhay ko. Pero mas naaalala ko yung pakiramdam ko nung makita kita sa office na umiiyak, tsaka nagagalit. Doon ko naramdaman na hindi ko kaya nasaktan yung kapatid ko. Saad ni Tera. Salamat at hindi ka nagpadala sa galit mo, ate. Yung pagmamahal mo sa akin, yun ang nagligtas sa akin sa kasamaan. Sabi ni Lara at niyakap niya si Tera. Hindi kalaunan, lumabas na yung balita tungkol kay Kiko. Siya ay nagtatrabaho na ngayon bilang utility worker sa isang maliit na probinsya. Nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan at ginagamit niya ang natitirang lakas para bumangon sa buhay nang walang koneksyon sa yaman ni Tera at Lara. May natanggap na text message si Tera mula sa kanyang dating legal assistant. Ito ay galing kay Kiko. Wala akong gustong kunin sa'yo. Gusto ko lang magsabi sa'yo ng salamat. Salamat sa pagturo sa akin ng leksyon at patawarin ninyo ako sa lahat ng sakit na dinulot ko sa inyo. Masaya ako sa narating ninyong dalawa. Saad ni Kiko sa text. Napangiti namang pinakita ni Tera ang text kay Lara. Mukhang tapos na talaga yung laban. Mukhang okay na siya. Sabi ni Lara dahilan upang mapangiti si Tera bago niya muling niyakap ang kapatid. Ilang taon pa ang lumipas, ang foundation nila ay naging isa sa pinakamalaking philanthropic organization sa Asia. Ang sisterhood ni Tera at Lara ay hindi lang business partnership. Ito ay tunay at wagas na pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon. Isang patunay na ang pag-ibig ng kapatid ay kayang manalo laban sa kasakiman at pagtataksil. Isang gabi, naghahanda si Tera at Lara para sa charity gala ng foundation. Pareho sila nakasuot ng magagandang gown. Nagbihis ng iisang silid, gaya ng ginagawa nila nung bata pa sila. Ate, naaalala mo ba yung nagplano tayo ng revenge kay Kiko? Kung hindi dahil sa ginto at sa galit mo, siguro magkaaway pa rin tayo. Saad ni Lara habang inaayos ang hikaw niya. Yung ginto, Liana, simbolo lang yan ng kapangyarihan. Yung tunay na ginto sa buhay ko, ikaw. Yung pagmamahal natin sa isa't isa, yon ang nagbibigay sa akin ng tunay na yaman. Sagot ni Tera habang nakangiti. Lumabas sila ng silid na magkahawak kamay. Nang dumating sila sa gala, pinalakpakan sila ng lahat. Sila ang bida ng gabing iyon. Sa gitna ng selebrasyon, tumayo si Tera para magbigay ng talumpate. Ang foundation na to ay simbolo ng pagbabago. Ang buhay ko ay hindi naging madali. Pinagtaksilan ako, minamaliit, at pinalaya sa sarili kong bahay. Pero sa gitna ng kawalan,
Nakita ko yung isang bagay na nagpabago ng lahat. Iyon ang nagbigay sa akin ng pag-asa para bumangon. Pero yung pinakamalaking regalo na binigay ng kapalaran sa akin, ay yung nakita ko na yung nawawala akong kapatid, si Liana. Tiningnan ni Tera si Lara na punong-puno ng pagmamahal. Ang kwento namin ni Liana ang patunay na ang pagmamahal ng magkapatid ay mas makapangyarihan pa kesa sa galit at pagtataksil. Kahit nasira na yung pamilya namin noon, binuo namin itong ulit. Ang tunay na yaman, hindi ito nakikita sa salapi, kundi sa mga taong mahal natin. Pagtatapos ni Tera, nagpalakpakan ng lahat pagkatapos ng speech niya. Sa kabilang bahagi naman sa isang tahimik na probinsya, nakatingin si Kiko habang pinapanood ang gala. Napabuntong hininga siya. Wala na siyang galit. Pagsisisi na lang ang tanging naiwan sa puso niya. Tama ka, Tera. Yung pagmamahal ng pamilya, iyon ang pinakamahalaga. Bulong ni Kiko sa sarili. Ang sabi nila, kahit anong hirap o sakit ang mararamdaman mo, may pag-asa ka pa rin para bumangon. Kahit na hindi naging maganda yung buhay ni Tera sa kamay ni Kiko, naging maganda naman ang takbo ng lahat nang muli niyang makita si Liana. At iyon, ang pinaka-importante sa lahat, bukod sa sako ng ginto na kanyang nakita. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.